Magagalitan kami ng nanay namin kapag umuwi kami walang dalang panggatong eh. Boring naman dito. Sabi ko kasi sa mama ko, huwag na ako sumami. Doon na lang ako sa amin. Eh di bumalik ka ng Maynila. Doon, mas madaming tao Uy, doon. uy, uy, uy! Huwag ka pupunta doon. Alam mo ba, doon nakatira yung aswang. Oo, si Julie. Doon niya nilalagay sa bahay yung mga buto ng mga taong kinakain niya. Aswang? Di naman totoo yung aswang na yan eh. Uy, totoo yun. May mga nakakita na nga daw sa kanya. Sabi nila, yun daw yung babaeng humahaba yung kuko. Tapos, namumula yung mata. Tapos nagkakapangil. Yun yung ginagamit niya para makainom ng dugo ng tao. Tsaka, makakain na naman loob. Hala! Kala ko ba hindi ka natatakot sa aswang? Takot na takot ka nga eh. Natatakot ka pa, Mama, yun po ba yung bundok sa kwento niyo? Yung tirahan ng aswang? Anak, di ba sinabi ko naman sa inyo, kwento-kwento lang ang mga aswang, pero hindi talaga totoo yun. Eh, nakita niyo yun, di ba? Anak, na-imagine lang ni Mama yun nung bata pa ako, pero wala talagang mga aswang. Anak, nagugutom ka ba? Gusto mo ba ng pagkain? Meron pa dito. Kailan po ba susunod si Papa? Anak, marami lang kasing inaasikaso si Papa sa Maynila, kaya hindi pa siya makasama sa atin ngayon. Dapat kasi, hinintay na lang natin siya eh. Paano kapag hindi niya tayo nakita dito? Huwag ka mag-alala, anak. Susunod naman agad sa atin si Papa mo, ha? O, sige, kumain ka na. Anak, Angelo, dahan-dahan, ha? Anak, kailan mo ba balak sabihin sa mga anak mo? Naghahanap lang talaga ako ng tamang panahon, Nida. Alam ko kasi masasaktan yung mga batang yan, eh. Lalong-lalo na yan si Dexter. Eh, yan ang pinakamalapit sa tatay niya. Ana, walang kwentang lalaki ang ama ng mga anak mo na ilang taon kang binugbog. Siguradong maiintindihan din ng mga anak mo. Ang importante ngayon, nandito na kayo sa bahay ng mga magulang mo. Malayo sa asawa mo. Alam mo ba nun, ayaw ni nanay tsaka ni tatay na magpakasalaw kay Angelito. Kung nabubuhay siguro sila ngayon, sigurado ako nasasaktan sila sa mga nangyayari sa akin. Pero ganun talaga. Basta kailangan kong gawin, kailangan suportahan ko talaga ang mga anak ko kahit ako lang mag-isa. Alam mo ba na marami ngayon ang nagpapatayo ng bahay dito sa atin dahil mura ang lupa? Kailangan mo ng tagapamahala. Kailangan lang ng mga taong gagawa ng bahay, tapos kikita ka na. Salamat, Nida, ha? Kailangan ko talaga yan ngayon. Uy! Oh! Bakit? Bakit? Kinatay yung manok para ialay dun sa nuno sa punso para sa isang tinatayuan ng bahay. Palagi kasing may naaksidente. Tingin kasi namin, nagagalit ang nuno doon. Nida, hanggang ngayon ba naniniwala pa rin yung mga taga rito dyan? Ana, matagal ka na sa Maynila. Nakalimutan mo na kung gaano kabisa ang mga paniniwala natin para protektahan tayo sa mga di tulad natin. Yan, ito na lang yung mga kulang. Kailangan mabili na to agad mamaya sa hardware. Oo, ano? Tapos nga pala, si Mario, nagpapahanap ng mga bagong karpintero kasi si Mrs. Villanueva magpapagawa raw ng bahay. Duwag-duwag yun naman talaga eh. Pumunta lang tayo sa bundok. Takot lang naman talaga ako sa aswang eh. Sinong duwag, ha? Dexter? Bago mo lang dito ah. Ikaw nga eh.
Magsiuwi na nga kayo! Anak, tama na. Dexter! Pasensya ka na ha. Tsaka salamat nga pala. Ako nga pala si Ruel. Ana, Dear Charo, noong bumalik ako sa probinsyang aking kinalakhan, ginusto ko lamang makapagbagong buhay kami ng mga anak ko. Hindi ko inasahan na doon ay makakatagpo ako ng isang lalaking magmamahal sa akin. Mabait si Roel, maasikaso, maalaga pati sa aking mga anak. Kaya naman madaling nahulog ang loob ko sa kanya. At hindi nagtagal, nagkaroon kami ng relasyon. anak, nandiyan ka pala. Halika, kumain ka na. Total, parating na rin naman yung mga kuya mo galing sa school. Ha? Di ba sa Sabado na yung palaro nyo? Manonood kami ng Tito Roel mo, ha? Ba't kasama siya? Anak, huwag kang bastos, ha? Tito Roel mo yan. Bakit palagi siya nandito? Baka kaya hindi umuwi si Papa dahil nandito siya parate. Baka akala niya, ayaw na natin sa kanya. Anak? Dexter! Dexter! Baka may nakita ko kayong batang gantong katangkad? Sinabi ko na kasi sa kanya, huwag siyang pumunta doon sa bundok. Nasalubong niya tuloy doon si Julie, yung aswang. Tapos kinabukasan, puro pa sana yung mga katawan niya. Tapos namatay na siya. Dexter, anak! Dexter! Bilis! 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 Nandiyan mo! Dexter! May ayos ka lang ba? Ako nga pala si Ana. Julie ba talaga pangalan mo? Baka malapit na yung bahay mo dito. Baka kaya mo na mag-isa. Medyo dumidilim na rin kasi baka mahirapan na akong makabalik. Ayun na bahay ko. Pumasok ka muna sa loob. Nako, hindi na. Ayoko ring maabala ka. Minom ka na muna ng tubig doon. Julie, mauna na ako ha. Gabi na rin kasi eh. Poying. Poying ang pangalan ko. Kumain ka na muna. Uying ako nagagawa niya. Sige na ako. Ako na.
Natutunan ko to sa nanay ko. Ganito rin kasi yung ginagawa niya sa akin kapag nasusugatan ako eh. Alam mo ba, pangarap ko din na maging doktor sana o kaya nurse man lang. Kaya pinilit kong mapag-aral yung sarili ko habang nangangatulong ako nun sa Maynila. Kaya lang, nag-asawa ko agad. Wala ka bang kasama dito? Wala ka bang ibang pamilya, kapatid o magulang man lang? Hindi ka ba naiinip? Anong pinagkakaabalahan mo? Kulay. Mahilig ako magtanim ng kulay. Ana, Dexter? Dexter, kanina nung nakita kita, tinakbuhan mo lang ako, ha? Dexter! Dexter, kinakausap pa kita! Ana, hayaan mo muna siya. Napagsabihan ko yan eh. Kaya galit. Teka, saan ka ba nang galing at ginabi ka na? Nag-aalala ako sa'yo ah. Nakarating kasi ako hanggang sa gubat sa kakahanap sa Dexter na yan. Tapos nakita ko kasama niya yung ibang mga bata, binabato nila yung babae. Nasugatan. Kaya tinulungan ko na, tapos sinatid ko na rin sa bahay niya. Si Julie yung aswang? Hindi Julie ang pangalan niya, Puying. Di ka dapat sumama sa kanya. Paano kung sinaktan ka niya? Nabalitaan mo na ba yung nangyari kay Ma'am Pedring? Ayun, pinaglalamayan na. Isang araw matapos niya makasalubong yung babaeng yun. Rowel, mukhang mabait naman yung tao at saka mukhang di naman totoo yung mga sabi-sabi tungkol sa kanya. Kung wala siyang ginagawang masama, bakit hindi siya nagpapakita sa mga tao? Paano naman siya magpapakita? Sa paanan pa lang ng bundok, binabato na siya ng mga bata. Naalala ko nga nung bata ako, nagawa ko rin yun sa kanya eh. Basta, iwasan mo yung babaeng yun. Totoo man o hindi ang sabi-sabi tungkol sa kanya, mas mabuti nang nakakasiguro ko na ligtas ka. Sige na. Puying, anong ginagawa mo dito? Kulay. Salamat. Parang madami naman yata to. Baka naubos yung tanim niyo sa bahay mo. Paano mo nahanap yung bahay ko? Layuan mo yan! Halimaw yan! Lumayo ka nito! Lumayas ka! Kanina! Anak! Puying! Puying! Pagkatapos ng nangyaring iyon ay sinugod ng ilang taong bayan si Poying sa kanyang tirahan sa bundok. Tinakot siya ng mga ito at sinira ang mga gamit sa kanyang bahay. Sa kabila ng mga sabi-sabi tungkol sa kanya, nangibabaw ang awa ko kay Poying kaya ako nakarating sa isang desisyon. Ana, bakit mo siya dinala dito? Dahil wala na siyang matutuluyan at wala na siyang pamilya. Kung hindi dito, saan siya matutulog? Sa gubat? Sa kalye? Hindi mo ba naisip na mapapahama kayo ng mga anak mo? Dahil aswang siya? Ganun ba? Ruel, tignan mo nga yung tao. Takot na takot nga siya dahil sa pagsugod sa kanya kanina. Yan ba ang nakakatakot para sa'yo? At saka pansamantala lang naman eh. Hanggang sa maging okay na siya. Ma, bakit tayo magpapatira ng aswang dito sa bahay? Paano kung kainin tayo? Mga anak, makinig nga Wag na wag kayo maniniwala sa mga naririnig nyo, ha? Hindi aswang si Poying. Tao siya katulad natin. At kailangan niya ng tulong natin ngayon. Kaya gagawin natin lahat ng kaya natin para sa kanya. Kaya wag na wag kayo matatakot, ha? Tito Ruel, dito ko muna matulog para may kasama kami.
Doctor? Araw-araw kong iniintay si Papa. Pero hanggang ngayon, wala pa rin siya. Ako din. May hinihintay din ako. Gusto ko na din siyang dumating. Mali pala sila po yun eh. Di ka naman pala talaga nakakatakot. O, kain na. Kaya na po yun. Lahat ng mga forum lalo na kung lumatapan. Yan nila, Shin. Iligtas dito. Gusto mo, pwede sumama sa akin sa Maynila. Hindi. Mag-aral. Sa kanyang eskwela. Mga kaputi. Tingnan mo nga ang kinalabasan mo. Bakit kulay kinakain mo? Gusto ng mga magulang natin ang pagpunta nila sa Di ba dapat mahilig ka sa karne? Aral ka sa UP. Bakit? Nang may Dapat desira. naman talaga akong aswang siya. Pati ako. Kasi nga anak, puro gulay yung tanim niya sa kanila. Kaya gulay din ang hilig niya kainin. Di ba, Puying? Pumurol naman ang kaluluwa mo. Wala kang silbi kay Allah at sa bangsa mo. Kaya niya siguro kinuha si Ibrahim bilang parusa sa'yo. Umante? Umawag ng armas? Obligasyon natin to! Obligasyon ng bawat Muslim ang mag-aral at magtikom ng kaalaman. Puying! Puying! Ayaw ko nang balay na. Puying, hindi mo kailangan matakot. Palabas lang yun sa TV. Ping, halika. Tingnan mo. Wala. Halika, Ping. Halika. Hindi yan. Wala yan. Halika. Wala yan. Mas. Yan. Diba? Puying! Mas duwag ka pa pala sa amin, Puying. Hindi ka naman nataas mo eh. Wala yan. Wala yan. Artista lang yan, huwag kang matakot. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Umarte lang sila. Huwag kang matakot. Galing-galing naman magturo ng anak ko. Ayan. Ayan. Oh, lagay niyo yung buto. Ay, ito Pagkatapos po. tabunan niyo ng lupa, ha? Sige po. Pero wag yung lagyan maraming tubig, Ah, ha? sige po. Ayan. Tuloy lang yan, ha? Sige po. Ayan. Ito naman ako. Sige pa. Kasi pagod na ako. Ikaw na dyan. Tumulang ka dyan. Dyan. Sige po. Sige po, wala. Kuha lang. Eh, gaano ba dapat kalalim? Mali po yan, ma. Tuturuan ko po kayo. Dapat po, lagi po nasa gitna. Kagaya po na ito. Yan. Ganyan ba dapat, anak? Opo. Subukan niyo po. Subukan ko nga. Dito po kayo. Yan. Ganyan ba? Tama Opo. ba? Tama po. Tapos po, tuturuan ko naman po kayo na maglagay ng buto. Diba po pagkatapos ng nalagay niyo po
Nagulat ako sa ginawang iyon ni Puying, Charo. Dahil doon ay unti-unti kaming naging malapit uli ng anak kong si Dexter. Akala ko ay si Puying ang tinulungan ko sa pagtira niya sa amin. Yun pala ay tutulungan niya rin kami. Lumipas ang mga araw at para bang nakalimutan na ng aking pamilya ang tungkol sa mga kwento kay Puying. Uwi ka ng alas 4, ha? Sige po! Alam mo, Puying, akala ko hindi na ako kakausapin ng anak ko. Kaya salamat, ha? Siguro, kasya to sa anak ko. May anak ka din? Nasaan siya? Kinuha siya sa akin ng asawa ko. Nag-away ba kayo? Natakot rin siya sa akin. Pero dati hindi siya takot. Siya pa yung una kong naging kaibigan nung namatay ang nanay ko eh. Huwag ka matakot. Huwag. Huwag ka matakot. Nangunguha lang ako ng kahoy. Ako pala si Hill. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Puying. Puying. Mahal ako ni Hil. Mahal ko rin siya. Nagsama kami sa bahay ko. Pero nung buntis ako, doon nagsimulang bumalik ang problema ko. Puying? Puying, anong problema? Puying? Puying? Ikaw! Ikaw ang may kasalanan! Ikaw nga, ikaw! Teka! Nadali lang ho! Ano kong problema? Anong nangyari? Nakuna ng kapatid ko ng dahil sa halimaw na yan! At ang dahil din sa'yo dahil ikaw ang nagpatira sa kanya dito! Oo! Naririnig niyo ho ba ang sinasabi niyo? Eh, paano naman magagawa ni Puying yun eh? Hindi nga ho umalis yan dito sa amin. May lahing aswang yung babaeng yan! Pinasa ng nanay niya ang pagiging aswang niyan! At bakit ba kasi nagtitiwala ka dyan? Pinatay nga niya yung sarili niyang asawa at anak eh! At inilibig niya yung mga katawan sa ibang bahay nila! Oo! Aswang! Ano? Umalis ka! Wala na kailangan mo siya! Umalis ka dyan! Umalis ka dyan! Umalis ka dyan! Papatayin namin yan! Umalis kayo! Umalis ka dito! Lumayas ka! Lumayas ka! Halot ka! Lumaya na! Sama na! Tama na sinabi eh! Pag hindi ho kayo umalis dito, tatawagin ko yung barangay! Umalis na kayo! Yung babae niya! Umalis na kayo! Aswang siya! Ano maniwala ka sa Tatawag ako amin? yung barangay! Alis na! Bahala ka! Puying? Puying? Puying, tulog na yung mga bata. Hindi ka pa ba matutulog? Puying, yung nangyari kanina, yung mga sinasabi nila tungkol sa'yo, alam mo naman hindi totoo yun, di ba? Puying, hindi yun totoo. Kaya wag na wag ka makikinig sa kanila, ha?
Huwag ka maniniwala sa mga sinasabi nila tungkol sa'yo. Totoo ang sabi nila. Ipinasa sa akin ni nanay yung sumpa. Aswang ako. Hindi ko alam kung totoo ba ang nakita kong pagbabago kay Poying. O imahinasyon ko lang, Charo. Pero natakot ako para sa kapakanan ng mga anak ko. Kaya gumawa ako ng paraan para makasiguro. Oo, yung sinasabi nila. Dito niya nilibing yung asawa at anak niya pagkatapos niya silang patayin. Anong ginagawa niyo dito? Ana, umalis na tayo. Tara na. Sige na, mauna ka na. Nasisiraan ka na ba ng pulis? Sige na, Nida. Sige na. Binibisita mo rin ba si nanay? Nanay mo? Inilibing ko siya dito. Dahil wala akong pera pang libing sa kanya sa sementeryo. Pero bago siya namatay, pinasa niya muna sa akin ang sumpa. Ang sumpa ng pagiging aswang. Paano niya ginawa yun, Puing? Paano siya naging aswang? Hindi ko alam. Pero tandang-tanda ko pa. Nung bata pa ako. Yun natawag sa kanya. Sa amin. Aswang! Nay! 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 Ano nangyari? Nay? 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 Pero sabi ng nanay, hindi niya alam kung bakit gustong-gusto niya ng dugo ng hayop. Pero hindi siya nananakit ng tao. Yun ang sabi niya. Ako, hindi niya ako sinasaktan. Ni isang beses, hindi niya ako sinaktan. Pero mula noon, natatakot ako. Natatakot ako maging katulad niya.
Ayoko. Ayoko. Ayoko, Nay. Pilit kong nilabanan ang sumpa. Nagdasal ako ng nagdasal hanggang sa nakilala ko ang asawa ko. Sige. Kuha lang ako ng maraming kamote at saka saba mamaya. Pilitin ko rin bumalik ng maaga. Nang makilala ko si Hil, Sama ka rito. Ayos ka lang? hindi ako nakaramdam ng pagkauhaw sa dugo. Akala ko malaya na ako sa sumpa. Akala ko. Ying! 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 Hoy! Huwag ka lalapit! Huwag ka lalapit! Huwag ka lalapit! Huwag ka lalapit! Hil! Huwag ka lalapit! Hil! 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 Umalis ang mag-ama ko. Hindi ko alam kung saan sila. Kung ano nangyari sa kanila. Ana, tulungan mo ako. Tulungan mo ako, Ana. Tulungan mo ako. Ayoko maging aswang. Tulungan mo ako, Ana. Ang sabi ko sa sarili ko, imposible ang sinasabi ni Puying na walang aswang. Pilit kong nilabanan ang takot ko. Pinilit ko pa ring tanggapin si Puying. Yan. Wish. Puying! Puying, nasugatan ako! Wag! Anak, wag! Ako nagagamot niyan. Angelo, magsahin ka na. Ikaw, tulungan mo kuya magsalaw. Bilis! Hindi niyo ba ako narinig? Sige na, pasok mo sa loob. Bilis!
lalapit sa akin. Huwag ka lalapit sa akin, sinabi eh! Lumayo ka! Huwag ka lalapit! Lumayo ka, sabi! Ayan! Lumayo ka! Ma, nasaan na po si Puying? Bumalik na sa bahay niya, anak. Titignan niya siguro yung tanim niya dun. Kuya, tirahan na lang natin si Puying. Anak, hindi niyo na kailangan tirahan si Puying, ha? Kasi hindi na naman siya babalik. Bakit po, Mama? Ano kasi, nag-aalala daw siya dun sa mga tanim niya. Wala raw nag-aalaga at saka masyado daw talagang maingay dito sa lugar natin. Kaya, doon lang daw siya titira sa bundok kasi tahimik daw doon. Pero, bakit hindi po siya nagpaalam sa akin? Siguro kasi anak, ayaw niya malungkot ka. Bisitahan na lang natin siya, Kuya. Hindi! Ang sabi kasi niya sa akin, siya na lang daw ang pupunta dito, siya na lang daw ang bibisita sa inyo. Kaya wag na wag kayo pupunta doon, ha? Naiintindihan niyo? Mangako kayo. Sige na, kumain na. Pwedeng na malikmata lang naman talaga ako dun sa iba kong nakita yung paghaba ng kuko niya. Pero Rowel, nung huling gabi, nakita ko talaga siya. Totoong nakita ko siya. Tama lang ginawa mo, Ana. Kung hinayaan mo manatili dito si Puying, baka kung ano magawa niya sa inyo. Pero tama ba talaga, Rowel? Eh di parang wala lang ako pinagkaiba sa kaninang lahat. Pinagtabuyan ko siya. Nagpadala ako sa takot ko. Nakita na mismo ng mga mata mo. Na ano? Na kumain siya ng buhay na hayop? Pero Rowel, aswang? Eh wala namang aswang, Rowel. Wala namang aswang, di ba? Oh, anong matatawag mo sa kanya? Ana, alam ko nagsisisi ka. Pero walang masama sa ginawa mo. Pinoprotektahan mo lang ang mga anak mo. Eh hanggang ngayon nga, hindi ko masabi sa kanila yung totoo eh. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Rowel, ayoko silang masaktan, pero ang bigat. Tinatago ko na naman to sa kanila tulad ng nangyari kay Angelito. Ma, ano po yun? Ano po nangyari kay Papa? Ano po nangyari kay Papa? Anak, hiwalay na kami ng papa mo. Matagal na kaming hiwalay ni Papa. Pero babalik siya, diba? Puntahan niya tayo dito, diba? Puntahan niya tayo dito, diba? Sabi niya babalik siya. Dexter. Sinungaling ka! Siguro ikaw yung nagpahal sa kanya. Tapos ngayon, si Puying, pinalis niyo rin. Lahat na mahal ko, pinalis niyo. Dexter! Dexter, anak! Kay Dexter to, di ba? Siguro. Ano kaya nangyari sa batang yun? Kay Puying. Baka pumunta siya kay Puying. Dexter! Dexter, anak!
Mga anak, patawarin niyo ako, ha? Patawarin niyo ako kasi hindi ko agad nasabi sa inyo na hiwalay na kami ng papa niyo. Na matagal na tayong iniwan ng papa niyo. Hindi ko nasabi agad sa inyo yung totoo, kaya nagsinungaling ako. Naghanap ako ng tamang panahon. Mga anak, pinaniwala ko kayo na babalikan pa tayo ng papa niyo. Patawarin niyo ko, hindi ko dapat ginawa yun sa inyo. Natakot lang talaga ako na baka pati sa akin magalit kayo. Pero, tinago ko lang naman yung totoo dahil ayoko kayong masaktan. Mga anak, sana naiintindihan niyo ako. Ba't po siya umalis? Ba't niyo po siya hinayaang umalis? Kasi anak, kasi sinasaktan niya ako. Kasi binubugbog ako ng papa niyo. Lahat yun, kaya ko yung tiisin, mga anak. Kaya kong tiisin lahat ng sakit. Pero natakot ako na baka dumating yung araw na hindi lang ako ang saktan niya. Baka pati kayong saktan niya na. Mga anak, tawarin niyo ako, ha? Anak, sana naiintindihan mo din ako. Anak, huwag na po kayo masinungaling ulit, ha? Anak, hindi ko na yung gagawin. Hindi na ako magsisinungaling sa'yo. Basta anak, ipangako mo sa akin na hindi ka na ulit tatakbo, ha? Hindi ko kayang mawala ka sa akin, anak. Hindi ko kayang mawala kayo sa akin. Mabuti na lang hindi ka nawala sa bundok kanina, anak. Nawala po ako kanina. Pero po, nandun po si Puying. Tinulungan niya po ako kung paano makabalik. Ipagtatanggol mo na naman siya, anak! Di ba nung isang gabi lang muntik nang mawala yung anak mo? Dahil sinubukan niyang kainin! Kung hindi dahil kay Puyig, baka nawala ng anak ko sa bundok! Tinatawag natin siyang salot? Halimaw? Nakakatakot? Hindi ba basta nakakatakot yung ginagawa natin? Ibinibintang natin lahat na masasamang nangyayari sa atin para lang may masisi tayong iba. Tignan mo nga siya. Tignan mo siya tapos sabihin mo sa amin kung hindi siya aswang. Tignan niyo yung mga sarili ninyo. Hindi niyo ba naisip? Baka tayo ang dahilan kung bakit siya nagkakaganito. Ilang taong pangungutya natin. Ilang taong pananakot na naranasan niya sa atin. Kahit kailan di naman natin siya binigyan ng pagkakataong mabuhay ng normal eh. Bahala ka, Ana! Huwag kang hihingi ng tulong sa amin kapag tinrider ka ng aswang na yan! Oo! Bahala ka sa sarili mo! Tama yun! Bahala ka! Alis! Bahala ka! Puying, ayos ka lang ba? Layuan mo ako.
aswang ako. Puying, walang halimaw na tutulong sa pamilya ko pagkatapos ng pagtaboy ko sa kanya. Puying, hindi ka halimaw, hindi ka aswang. Isa kang kaibigan, Puying. Hindi ka aswang. Sa tulong ng MMK at gabay kapamilya, napatingnan sa doktor si Poying Charo. Nalaman na mild schizophrenia at vampirism ang sakit niya. Ayon sa doktor, ang matagal na pag-iisa sa bundok ay nakaaapekto sa kanyang pag-iisip, kaya pinaniwalaan niya rin ang mga sabi-sabi tungkol sa kanya ng iba at madali rin siyang naapektuhan sa mga nakita niya sa ina. Sa ngayon ay patuloy ang paggagamot na ginagawa kay Poying. Hiling namin na sa pagbabahagi ng aming kwento, magkaroon ng pag-unawa ang mga tao sa mga katulad niya. Na imbes na takot ang mamayani,